kailangan may tagline ka sa noo. Duterte ka ba? Marcos ka ba? Leni ka ba? Risa Ontiveros ka ba? Bakit ganun? Hindi ba pwede Pilipino tayong lahat? Panguna man tayong lahat, yung iilan. Akala namin, noong binapalabas si Senator Amy Marcos yung expose niya regarding sa gagawin nila sa konstitusyon natin, nagalit si Miguel Zubiri dahil doon sa video. Lumalabas pala, bitter pa rin siya dun sa apat na hindi bumoto pabor sa magiging Senate President niya ulit. So merong tampo, meron dun sa loob na galit. Hindi dahil sa mali daw yung ginagawa ni Senador Amy, kundi nagtatampo si Miguelito. Pakiusap ko kay Senadora Pia Cayetano, simulan na natin. Kung Monday, kung mag-aaway-away lang naman din kayo sa plenary, hanggang Wednesday na lang kayo, simulan mo na ng Tuesday, mag-hearing na tayo ng Blue Ribbon. Diba? At iniimbita natin lahat ng kababayan natin, kesehod ng loyalista, DDS o ano ka pa man, pingkihan, manood tayo. Hayaan natin yung ebidensya lumabas sa bunganga ng mga witness at doon tayo humusga. Ang tanong natin ngayon, kung mawala yung 13, majority na ba yung minority? Majority na sila. Sinong minority? May quorum ba kayo? Wala pa rin. Sabi nga ng VP Sara, handa naman siya sa bloodbath. So, ready na ang defense team ni VP Sara. Pero ang tanong ko lang bilang supporter, may numero ba sila? Yun lang naman din ang endgame neto. Dahil alam naman natin, ang impeachment ay hindi naman yan talaga literal na court procedure, kundi isang political procedure din. Kung ilan ang boto mo, yun naman tagang bibilangin kung matutuloy o hindi. Papaalala ko po, ang kailangan lang po ni VP Sara, 9 na boto. Meron po tayo magigiting na 13 na patuloy na kinakasuhan. Hindi natin malaman bakit laging kinakasuhan. Ang panakot po ng minority, iiwanan daw po nila ulit sa Lunes kung meron na naman daw balakin. Ang tanong naman po natin bilang taong bayan, bakit kailangan isalang-alang ang kapakanan ng mga Pilipino para lang sa politika? Hindi ba dapat magtrabaho na tayong lahat? At unahin nyo na ang masang Pilipino, ang mga naghihirap. Puro po tayo politika. Ang tanong po namin, ano bang kasagutan sa problema ng bayan? Kahit po ma-impeach nyo at makakasuhan nyo yung 13, gutom pa rin po ang mga Pilipino. Kaya ang daing namin, solusyon, hindi politika. Yun po ang mensahe namin. So, ang ibig sabihin nung mag-walk out uli sila, sir. So, talo na sila. Yun ang ibig sabihin nun, talo na sila. Tinatanggap na nila yung pagkatalo nila. Nasa kanila yon. Kasi kung ikaw naman tagdedebate ka, ang trabaho ng senador, gumawa ng batas, at habang buhay sila hanggang nakatermino silang bilang senador, magdebate. At ang ending ng debate, solusyon. Hindi magwa-walk out ka. Pag hindi mo na ibigay yung gusto mo, manggaal sa baluta ka para kang batang inagawan ng candy, buti pa nga yung bata, nakakaintindi ng sitwasyon. Ang tayo naman, ang pakiusap natin, doon sa mga senador natin, solusyon po sa problema. Yun po ang kailangan namin. Hindi po gulo. Sir, ano pong masasabi ninyo na itong si Senador Jinggoy Estrada ay nag-bill na po ng 90,000 at ito pong si Senador Marcolita ay meron na pong whole departure order po? Una po sa lahat, maliwanag naman po na para po sa opinion ko lang po to, hindi po itong opinion ni Numan, parang nasa diktadurya na tayo. Hindi nga lang nilalabas sa papel, pero parang gano'n na dahil kapag opposition ka, kundi kaso panggigipit o kaya naman pananakot. Ang demokrasya dapat pinakikinggan ang bawat isa. Bakit humantong tayo sa ganito na lahat na lang ba ng papabor sa bayan ay kakasuhan at hindi pabor sa gobyerno ay tatakutin? At sa majority 13, ito si Senator Amy Marcos na lang daw po ang hindi kinakasuhan. Anong masasabi niyo po? Hindi kinakasuhan, hindi pa natin alam. Hindi kakasuhan. Hindi kakasuhan, may sinabi ba sila hindi kakasuhan? Siyempre kapatid. Siyempre Kapatid kapatid. ba? Siyempre kapatid, kaya hindi nila kakasuhan. Ano pa nga ba? Diba? Sagot, ano pa? So kaya ako nasabi kanina na ibig sabihin na pag-walkout nila na tatanggapin na nila yung pagkatalo nung panahon na sila ay nasa majority. So si Marcolita lang, hindi siya nag-walkout, siya lang ang alam mo sir, lumalaban sa kanila. Ang pag-walkout kasi sa Senate, meron na yan, base din sa sinasabi ng mga senador,
meron ng decision ng Supreme Court dyan. At nung last interview ni Senator Marcoleta doon sa Eagle News, ang sinabi niya, meron daw ruling ang Senate na kapag nag-walkout, pwede daw ipa-aresto ng majority yung mga nag-walkout. Pero hindi nila ginawa. Because siyempre, gulo naman yun, di ba? Ako, ang pakiusap lang naman natin doon sa 11, noong natalo si Senate President Escudero, maluwag sa puso ni Escuderong bumaba. Walang narinig mula sa minority ang majority. Bakit nung nanalo na ngayon ang majority na pinamumunuan ni SP Cayetano, unang araw pa lang lahat hanggang ngayon ang pinag-uusapan pagpapatalsik? Bakit puro ganon? Anong solusyon sa problema? Wala. Naaantala yung gobyerno, yung Senado sa dapat niyang gawin dahil puro na lang walk out, away, sigawan, 'di ba? Nauuwi sa ganun eh. Hindi yung pinaka main point. Sagutin nila kung anong gagawin natin sa krisis sa gasolina. Mataas na bilihin, kakulangan ng trabaho, investor, at higit sa lahat, pagkawatak-watak ng mga Pilipino, kailangan may tagline ka sa noo, Duterte ka ba? Marcos ka ba? Leni ka ba? Risa Ontiveros ka ba? Bakit ganon? Hindi ba pwede Pilipino tayong lahat? Pangu naman tayong lahat, yung iilan. Negro naman tayong lahat, iilan. Pilipino tayo. Bakit ganon? Bakit kinakailangan puro na lang politika? Ano pong masasabi ninyo doon sa press con po ni Senator Mig Zubiri na sinasabi niya po na kaya siya Liber talaga makukuha. nag-minority dahil ito pong apat na senador ay bumuto daw po sa kanya na siya po ay alisin pagka Senate President. Ayun nga, 'di ba? Una sa lahat, ang tanong ko lang naman din, akala namin noong binapalabas si Senator Amy Marcos yung expose niya regarding sa gagawin nila sa konstitusyon natin, nagalit si Miguel Zubiri dahil doon sa video. Lumalabas pala, bitter pa rin siya dun sa apat na hindi bumoto pabor sa magiging Senate President niya ulit. So merong tampo, meron dun sa loob na galit. Hindi dahil sa mali daw yung ginagawa ni Senator Amy, kundi nagtatampo si Miguelito. Ang tinatanong naman natin kay Miguelito ngayon, ang tanong na namin, Sen Miguelito, Migs, Bukidnon ka, Mindanawang ka, humingi ka ng tawad sa mga taga-Bukidnon dahil alam mo na dapat nasa majority ka, dapat pro Duterte ka, pro bayan ka. Ba't napunta tayo sa minority? Diba? Meron akong nabasa sa sa hall ko. So hindi naman do impeachment yung kinatatakutan ng minority. Ang kinatatakutan nila yung mali-malita na yan na makakalkal. Ano masasabi mo? Ayun nga, siguro. Ako naman, ang pakiusap ko kay Senadora Pia Cayetano, simulan na natin. Kung Monday, kung mag-aaway-aaway lang naman din kayo sa plenary, hanggang Wednesday na lang kayo, simulan mo na ng Tuesday, mag-hearing na tayo ng Blue Ribbon. Di ba? At iniimbita natin lahat ng kababayan natin, kesehod ng loyalista, DDS o ano ka pa man, pinkihan, manood tayo. Hayaan natin yung ebidensya lumabas sa bunganga ng mga witness at doon tayo humusga para malaman na natin kung totoo ba'y mali-malitang ninanakaw ng iilan dong mga politiko. Kasi lahat naman yan hearsay parang din eh. So kapag naka-oath sila, magpapakinggan natin kung anong totoo. Yan. Robin Padilla kasi Kakasuhan si Robin Padilla. Sabi ko nga sa inyo, ito naman, araw na to, 5:45. Ilan na sila? 3. Gusta pa tayo, ilan pa bang, yung kung may 13, baka wala na maiwan doon sa 13. Ang tanong natin ngayon, kung mawala yung 13, majority na ba yung minority? Majority na sila. Sinong minority? May quorum ba kayo? Wala pa rin. Bye-bye!